Okay, nagbabalik ang Good Morning Boss. Mula sa mga nagwagwapuhan at nagagandahang kandidato sa isang beauty pageant, dumako naman tayo sa mga matitigas nating mga Philippine Navy officers. Kasama natin ngayon si Commander Noel Stephen Marsan ng Philippine Navy, Squadron Commander ng Multipurpose Fixed Wing 30 Squadron. At syempre kasama rin natin ngayon si LCDR Herbert June ng Awan, Aviation Safety Officer ng Naval Air Group ng Philippine Fleet. Sir, magandang umaga, gentlemen. Welcome sa Good Morning, Boss. Okay, kapag pinag-uusapan ng Philippine Navy, syempre mga barko o mga sasakyang pang karagatan ang unang pumapasok sa isip. Bakit meron kayong asset na Naval Air Group? Unang-una po ang Naval Air Group, ang sangay ng Philippine Navy na nabigyan ng mandato upang mag-organize, train, tsaka equip at mag-maintain ng ating mga air assets para sa katuparan ng misyon ng Philippine Navy. Ibigay ko lang po yung konting history. Kami po yung nag-umpisa, more than 60 years ago, bilang isang maliit na sangay lang ng Navy. Pero ang mission lang po namin dati, parang ginagamit kami sa target practice ng mga barko natin. At paglipas nga ng panahon, lumawak po yung mandato natin at tayo po ay nagkakandak na ng mga missions para sa search and rescue, anti-smuggling and piracy campaign. At nito nga pong mga middle part ng 1970s, tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng mga bagong assets at tuloy-tuloy po yun hanggang ngayon. Pinalalaki po ang capability ng Naval Air Group. At kung sa kagamitan naman po na panghimpapawid na tinatanong po ninyo, ay isi-share po na aking kasama ditong si Noel. Okay. Commander, ano pong kaibahan ng Naval Air Group sa Philippine Air Force? Actually, Audrey, hindi masyado nagkakaiba. Pero alam naman natin na parehong Naval Air Group, parang Navy at ang Air Force ay parehong lumilipad. Ang kaibahan lang nito ay yung domain area na kanyang nililiparan. Ang Navy, mainly lumilipad sa maritime environment. So, in a maritime environment, kaya ang piloto namin ay mga mandaragat at mandirigma or sailor or marines. Yan ang mga piloto namin. Dahil sila yung nakakalam ng environment na nililiparan natin. Aside from that, hindi kami lumilipad ng nag-iisa lang, kumbaga as aircraft. Pag lumilipad kami, may kasama kami mga barko. Aside from that, continuous ang communication namin sa lupa sa mga kasama nating mga marino, mga battalions. Also, considering na ang Pilipinas is an archipelagic country surrounded by water, nakafocus tayo sa maritime environment. And ang aircraft ng Navy ay nagiging force multiplier. Siya yung nagiging eyes and ears ng mga barko natin. Aside from that, we are parang tinatanggal natin yung difference sa Air Force tsaka sa Navy actually by conducting interoperability exercises para at least isa yung accomplishment ay para sa lahat, para sa bansa natin. Alam nyo, sir, ang Pangulong Aquino ay nasa South Korea last week at sinabi niya nga magkakaroon tayo ng mga acquisition ng mga jet fighter planes mula sa South Korea. Sa inyo pong papunta yun sa may PAFA, Philippine Air Force, para yun sa Philippine Air Force. Sa inyo po, dito sa may grupo ng Naval Air Group, ano pong meron din po ba kayong mga bagong air assets na parating? Well, tama po yun. Meron po tayong mga parating. Bukod po dun sa dumating na 3 bagong helicopters last year, meron po tayong karagdagang 2 pa na we're expecting it to be delivered before end of 2014. Bukod po doon, meron po rin tayong ina-expect na kasama po sa proyekto ng DND para sa delivery rin po ng 2 anti-submarine helicopters po. Anti-submarine helicopters. Paano po yung training nito? Dahil syempre, saan bansa po i-acquire itong 2 helicopters? Nagkataon po na Italia po, isang company sa Italia ang nanalo sa proyekto na ito po at lahat po nung kasama sa package po nun ay ang training, So kaya mga tauhan natin, piloto at saka mga mekaniko ay pinadala po sa Italia upang doon po mag-aral, mag-training. Para po pagdating po dito,
ay kaya po nating Tauhan yung- i-operate, i-operate. itong mga makabagong equipment po na ito. Ibig sabihin, maging ang mga tauhan ng Naval Air Group pumupunta ng ibang bansa para siguro na kayang paandarin itong mga bago nating i-acquire na mga kagamitan. Tama po yun. Ito po ay mga kagamitan na medyo malaki po yung value niya at hindi po papabayaan din ng ating mga tauhan yan. Kailangan po talagang i-train sila upang maging karapat-dapat bang term doon para paandarin o i-manipulate itong mga bagong equipment natin. Okay, napag-uusapan po yung training. Siyempre po, ang bansa natin binibisita ng 21 bagyo kada taon, average yan. Ito pong bagyong Ruby, ano pong naging participation ng Naval Air Group? Ang Naval Air Group ay bilang air asset ay nagkakandak din ng aerial survey. Aerial survey. So parang pinapadala kami ng NDRRMC to conduct a damage assessment. So nililiparan natin ang area ng Bicol region at saka ng Eastern Samar para ma-assess nila kung ano nangyayari. So yung assets natin or yung aircraft natin, ng equipment na ginagamit para malaman kung ma-assess yung damage na nagawa ng Ruby. Ang Naval Air Group di po ba ay handa rin kapag dating sa mga disaster risk reduction management o management reduction? Ibig sabihin, kapag may mga bagyo po, handa rin pa ang mga tauhan ng Naval Air Group? Ay, totoo po yan. Handa po yan. Bago magbagyo, pre-reposition na po natin ng mga aeroplano natin kung saan hindi matatamaan ng bagyo. Kaya pagdaan po ng bagyo, andyan na po yung mga aeroplano natin, magkakandak ng damage assessment, yung pong mga paliparan natin ay nilalandingan natin yan para mapahatiran ng mga relief goods. Yan po ang kinakandak po ng Naval Air Group. May mga challenges din po ba kayo na-encounter sa inyong opisina? Bukod po sa pagkakaroon ng makabagong mga kagamitan, kaagapay po nito yung training na dapat matutunan po ng ating mga piloto at mga crew. Kasabay po nun, ang Naval Air Group din ay dinidevelop ang mga doktrina kung paano po i-employ ang ating mga bagong kagamitan na ito. So yun po yung nagiging focus po ng Naval Air Group ngayon. At medyo may kahirapan, ngunit nakakaya po naman nating magawa itong mga challenges na ito. Ang pagkakaalam ko po, sa tuwing mag-a-acquire tayo ng mga bagong kagamitan o bagong air asset, nakapackage doon yung training sa mga tauhan. Tama po ba yan? Tama po yun. So this time, itong sinasabi nyo galing ng Italy, pinadala rin na rin po ng Italy yung mga tauhan ninyo? Tama po. Noong last year nga po, meron tayong 10 piloto at higit sa 10 mekaniko din na nag-train po doon. At itong first quarter po ng 2015 ay muli pong babalik ang mga iba nating mga tauhan doon upang ipagpatuloy yung mga training nila. Okay, yung mga tauhan po doon, halimbawa yung 10 sinasabi ninyo, pagbalik dito sa Pilipinas, sila po ba'y nagtuturo din naman sa mga nandito, ng mga kasamahan nila? Tama po yun, nung nakuha po yung training natin sa Italy, ang mga nauna po na nag-training doon ay train din bilang mga instructor. Kaya pagdating po dito, pinaparami po namin yung lahi namin. Okay. Mas maganda, lahat ay handa sa paggamit nito mga bagong air assets na darating dito sa bansa. Yan ang pinakamaganda. Tama. Sir, ano po bang magiging participation din ng Naval Air Group pagdating naman sa Sail Plan 2020 ng Philippine Navy? Well, yung Navy is, ang Naval Air Group natin, participation is, meron tayong mga acquisition ng air assets or capabilities. One is yung nasabi ni Sir kanina, yung anti-submarine warfare capable na helicopters natin. Then, develop natin yan para ma-revive natin yung ASW capability. Pag nag-conduct tayo ng maritime situational awareness, hindi lang pang air, surface, meron na tayong subsurface. Aside from that, may parating tayo na 2 naval helicopters in addition sa 3 naunang naval helicopters. Pero ito ay armed na. So, capable na siya for amphibious support operations kasama ng mga brothers natin sa Marines. Also, for the fixed-wing aircraft, meron tayong acquisition ng amphibian aircraft. So, aside from conducting mga reconnaissance, surveillance, meron tayong support sa West Philippine Sea. So, kaya na nito maglanding sa dagat. Hindi lang sa lupa.
Okay, para po sa ating mga boss na nanonood ngayon, ano po ba ang dapat asahan sa Naval Air Group sa mga susunod pang panahon? Ang Naval Air Group po ay handang tumulong sa Pilipino at dinedevelop po namin capabilities natin para ma-improve ang maritime situational awareness dito sa Pilipinas at para sa capability ng Navy. Sa pangunguna po no, ng ating Flag Officer in Command, si Vice Admiral Jess Milan, particularly naman po sa Naval Air Group, no, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa suporta na binibigyan natin Presidente para po sa modernization. No. Malaki pong bagay para ma-boost po ang moral ng mga sundalo at dahil nga po dito ay mas maaasahan po ng mga boss natin na kami po sa Philippine Navy at particularly sa Naval Air Group ay ibibigay po yung aming buong kakayahan para po suportahan ng ating gobyerno. Okay, maraming salamat, gentlemen. Sana magawa ninyo yung inyong mandato at sana tuloy-tuloy lang ang modernization plan ng pamahalaan patungkol dito sa Naval Air Group. Nakasama po natin ngayon si Lieutenant Commander Noel Stephen Marsan ng Philippine Navy, Squadron Commander ng Multipurpose Fixed Wing 30 Squadron at si Lieutenant Commander Herbert Jun Dang-Awan, Aviation Safety Officer ng Naval Air Group. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat.